Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Silapit o balita, katotohanang komentaryo, Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa merong tinakalaki tama sa bayan, merong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tinan mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Percy, Lapid, Fire! Percy, Lapid, Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Siyempre po tayo ay sabayang napapanood at napapakinggan sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating live streaming. At sa mga nanonood po ng ating live stream, maaari kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Sa gawing kanan po ay meron tayong chat room. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala dito po sa ating himpilan, meron po tayong linya. Maaari kayong tumawag at magpadala ng inyong mga reaksyon sa pamamagitan po ng mga numerong 0915-707-22
Ano man ang inyong pinagkakabalahan, magsama-sama po tayo sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nahaharap po sa kasong GRAP, mga kaibigan. Ito pong pinuno ng BCDA o ng Basis Conversion. Dahil po dito sa 11 billion na New Clark Sports Hub. Puro na lang corruption, ano po? Bali ba, magtatayo daw ng mega, mega task force. Di pa ba sapat yung PACC o talagang inutil yung kaya magtatayo na lang daw ng mega task force? Bay, buwagin nyo yung PACC. Dami-dami na niyan, baka maging task force yan. Ayon po kay Pangulong Digongyo, siya daw ay walang sindikato at nagbabala laban sa mga nag-iimbento raw ng di umano'y corruption na idinadawit siya. At ipinagutos daw ni Pangulong Digongyo, mga kaibigan, ang malawakang investigasyon laban sa korupsyon. Anong petsa na? At sa kabila po niyan, mga kaibigan, ay muling idinipensa ni Pangulong Digongyo ito pong si Duque na hindi raw po nagnakaw. Di nagnakaw ng container. At may sinasabi po si Presidente Digongyo sa mga government agencies at sa LGUs. Gawin daw simple yung pamamahagi ng tulong o aid, o kaya baka sila'y maharap sa kaso sa ombudsman. Di nga. Kinundi na po ng ilang senador ito pong pagmamaltrato ni Ambassador Marichu, Diba apelyido nyon? Marichu Mauro, sa kanyang kasambahay. Magsusumiti naman daw itong palpak, PACC, palpak, ng initial report. Puro initial ito Wala bang middle? Initial, middle, tsaka last name. Mga kaibigan, tungkol daw naman dito po sa mga anomalya sa DPWH. Yan ay isusumite raw kay Pangulong Digongyo. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito pong Government Corporate Council na si Elpidio Vega at ang mga direktor ng Malaysian construction firm na ang pangalan po ay MTD Capital Berhad
kasama po lahat yan sa inihaing reklamo ng kasong graft at malversation, mga kaibigan. Ito po'y mag-iisang taon, pagkatapos ng mag-iisang taon, ang controversial na Southeast Asian Games, ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA, mga kaibigan, at yung presidente at CEO na si Vince Dizon. Madaldal din ito no? Lahat ng madaldal, magduda ka na mga kaibigan Pag sa gobyerno, madaldal, magduda ka na. Sigurado yan. Ang sabi, ito'y mahaharap sa reklamo ng graft at malversation, pagwawaldas sa mahigit 11 billion na ginawa po dun sa New Clark Sports Hub sa Kapas, Tarlac. At ito ay ginamit na quarantine facility sa panahon daw ng pandemic. Ngayon, nung Lunes, kahapon po ito, yung grupong Citizens Crime Watch Association, sa pamamagitan ng presidente nito na si Diego Magpantay. Pantay kaya ito? Si Diego, mga kaibigan? Talaga bang pantay ito? Kasi, ewan ko yung Citizens Crime Watch Association na yan, may pagdududa ako dyan Baka mamaya, ano lang ito magpapaareglo lang ito hindi ko naman sinasabing yun ang trabaho nila, pero may duda ako dyan ito daw reklamo labang kay Dizon at sa Government Corporate Council na si Elpidio Vega at Isaac David, yung director ng Malaysian firm MTD Capital Berhad. Yan ang kapartner ng BCDA sa pagtatayo ng bagong New Clark daw, mga kaibigan. Ang reklamo ay inihain din laban sa BCDA internal lawyer, kasama yung abogada ng BCDA na si Elvira Estanislao Lulubog Lilitaw. Mga kaibigan, ang reklamo po ay may kasamang administrative, o kasong administrative, labang kay Dizon Vega Estanislao for grave misconduct. Siyempre, merong 6713, di ba? Sabi ko sa inyo, laging kasama yun ano ba issue? Ito raw BCDA, pumasok sa isang joint venture sa MTD, ito yung Malaysian company, na magtatayo ng New Clark. Ito'y pagkatapos na ang MTD nakapagsumiti na ng unsolicited proposal para itayo yung gusaling yan sa halagang 8.5 billion. Ang BCDA ang siyang mamamahala ng o magbibigay ng lugar na pagtatayuan, at ang MTD ay magtatayo ng hub. Pero however, sabi ho dito, in the contract, sa contract as quoted by the complaint, the BCDA committed to repay MTD through a 5-year annual installment scheme worth 2.2 billion. By the end of 5 years, BCDA would have paid 11.1 billion to MTD. Madalit sabi,
meron palang lihim ito. Madadagdagan pa pala yun. Ito yung sinasabi natin na itong Malaysian company, pagkatapos na maitayo na yung hub na yan, patuloy pang magbabayad ang gobyerno sa kanila, mga kaibigan. Samantalang yung perang ginamit, sa gobyerno rin. Bali walang ilalabas na ito na kapital ito mga kaibigan. Kung hindi, sila lang daw ang magsusupervise sa pagtatayo. Yun ang kontrata nila. Yung sobra na humigit kumulang 2.5 billion pesos ay tinawag sa kontrata bilang reasonable cost and return. Lintik po mga pamagat nito. Pag in-English mo talaga, hindi mo maiintindihan mga kaibigan. Kaya gustong-gusto rito ginagamit yung English Kaya ako naawa sa English mga kaibigan Kasi kaya ako naawa sa English, yan yung ginagamit nila sa panloloko Sipin mo, wika yan ng mga gumagamit ng wikang English, Amerika, Inglaterra, di ba? Iba't ibang bansa. Isipin mo, yan ang pinili mong gamiting wika para sa panloloko. Mga kaibigan, ba't di ako maaawa sa English? Ang sabi ho sa complaint, kapag ang proyekto ay isang joint venture, the private corporation is not guaranteed to earn profits. Ayan ho, ang contention doon sa inihaing reklamo. Para sa private company partner to be eligible to earn profit, the project should have been in the form of a build and transfer. Mga kaibigan, ano yan? Parang BOT, build and transfer. Tama ba yun? Hindi, build and transfer ito, build lang Hindi build, operate and transfer Ito'y build and transfer. Para ka kumita, mga kaibigan, ayon sa complaint. Pero et cetera na ito importante po rito, sila'y nahaharap ngayon sa kasama dito si Cayetano, di ba? Si Caldero, mga kaibigan. Sa mga ika nga po, nangyaring katiwalian dito. Ano sinasabi dito? Ang importante po, mga kaibigan, sinasabi ngayon ni Presidente Duterte, aminado na siya na napakalawak, lalong lumala ang korupsyon, mga kaibigan, sa kanyang panahon. Kaya nga, siya po ay magtatatag daw ng tinatawag na Mega Task Force. Yung Mega Task Force na yan, baka maging nega yan Mga kaibigan, at ang balita ko kanina sa television, yung Department of Justice ang siyang mamumuno nitong task force na ito, mga kaibigan. Ano po? Itong nega. Kasi sa ngayon, nega pa ito, hindi pa ito mega. Negative pa po ito, mga kaibigan. Kasi wala naman tayong nakitang improvement, di ho ba? Talaga namang, kahit hindi nila inaamin nung una, ito, parang pag-amin na ito Di ba? Yung pagtatayo mo ng task force at pagsasabi mo na lumala ang korupsyon. Kami matagal na naming nakikita Sabi ko nga sa inyo, nagtataka pa siya Di ba? Paulit-ulit lang naman siya na sinasabi. Halimbawa, September,
sinabi niya, yung PhilHealth niya a-abolish ko yan eh. Eh pagdating ng October, hindi ko abolish ang PhilHealth. Di ba? Ano tawag mo ron? Di ba? Yung pabago-bago ang sinasabi. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Talaga to si Eli Soriano. Ngayon, eto ho, babasahin natin itong isa pang mga kasunod na balita. Yung sabi niya, wala akong sindikato. At siya'y nagbabala laban sa mga imbento raw na di umano'y katiwalian. Di ba pabago na naman? Iba na naman doon sa sinasabi niya. Corruption claims na nagsasangkot sa kanya sa mga corruption. Nagbabala siya na laban sa iniimbento, kasalanan daw yan laban sa kanya na siya ay isangkot sa corruption. Do not invent a sin. Kasi hindi naman talaga siya nag-imbento ng asin. Di ba? Nasa dagat yung asin mga kaibigan Because do not invent a sin against me because I have painstakingly avoided being a corrupt. Mga kaibigan, yun ang sabi niya. Matagal po akong piskal. Yan. Matagal akong mayor. 23 years. Wala akong sindikato. Because that is what my father said to me. Parang kanta yun Parang ano yun Lemon Tree. My father was governor sa Davao. Yan. At siya raw ay nagpayo sa kanyang mga anak na maging maingat sa paggamit ng pondo ng ng mamamayan. Ang sabi raw niya, stay clean. Stay clean. 2 beses Yan ang sinasabi ko kay Inday, yung Davao City Mayor na matapos maging presidente tatay, nag-isip na presidentiable na siya. At Pulong, Deputy Speaker na si Paulo Duterte. Yun daw sinabi niya, stay clean. Huwag kayong pumasok. Sumobra. Especially si Pulong. Sa account siya ngayon. Sa House Committee. Wow. Mga kaibigan, sipin ninyo, pondo ng mga congressman ito. Be sure to account every money. To the last centavo. Para ang tao, walang masabi. Manggaling Duterte has earlier ordered the Department of Justice to extend its investigation on corruption to cover the entire government bureaucracy. Di ba dati ilang beses na siyang nagsabi na magre-resign niya ako, di ba? Kasi hindi na natatapos tong corruption sa gobyerno. Mga kaibigan. Pero sabi niya, di ba, I hate corruption. Ba't ang dami? Ngayon, kung totoo sinasabi niya, ano ba ibig sabihin nung wala siyang sindikato? Ano ba sa English yung sindikato? Di ba yun ay syndicate? Kahulugan ng syndicate. Nung tignan ko ang kahulugan pala niyan syndicate,
a group of individuals or organizations combined to promote some common interest. Yun, mga kaibigan. Paanong nangyari na nagkaroon ng kaliwat ka ng corruption sa kanyang administrasyon, mga kaibigan, kung walang sindikato? Hindi ba? Bakit walang mag-iisip na walang sindikato? Kung ang kaliwat kanan, kahit saan ka tumingin, mayat maya, hindi nga nalulutas. Ang masama pa, yung naatasang mag-imbestiga, kamukha ng PACC, sila itong ang lalakas ng loob. Mga kaibigan, yung palang pinag-usapan natin nung isang araw, na itong PACC commissioner na si Belica, yung Greco Belica, kaya pala galit na galit yung mga dumulog sa kanya para ireklamo yung mga magnanakaw sa duty free, di ba? Akalain ninyo, yung mga taong yung karaniwang empleyado ng duty free. Pagkatapos, nung dumulog sa kanyang tanggapan para igawa ng complaint, alam ba ninyo, siningil pala yun? Pinabayaran dun sa mga tao ng tigi 1,000 bawat isang pahina. Kopya lang ito ng reklamo. Bakit mo sisingilin? Government office kayo. Trabaho ninyo yun. Hindi ba? Bakit mo sisingilin yung mga magko-complain sa'yo? Di ang kapal po ng pagmumukha niyan, di ba, mga kaibigan? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Yan o ang naging problema ngayon. Ito hindi ko nahahabaan kasi masyadong mahaba yan. Ang dami, puro corruption ngayon. Yan, sa DPWH. Siya rin ang pinagmulan yan eh. Di ba siya rin ang nagsalita tungkol sa corruption sa DPWH. Pero ang sabi niya na naman ngayon, si Duque raw, walang ninakaw. Yun pa isang masama. Ilan na yung sinabi niyang walang nagnakaw o walang ninakaw? Hindi nagnakaw. Ilan na ho yun? Di ba marami na? Una na si Duque, pangalawa yung si Mark Villar. Mga kaibigan, di ba? Nabi niya, bilyonaryo, mayaman, hindi magnanakaw yan. Ba't ang sabi mo may corruption sa DPWH? At yan ngayon ay iniimbestigahan. At yan din ay alinsunod na rin sa inilabas na report findings ng Commission on Audit na mahigit, ang laki ng pera mga kaibigan 100 bilyon mahigit ang involved. Ngayon, ang mahirap po dito, sinasabi niya ito walang kasalanan. Ang daming nasangkot na sa katiwalian, walang nakasuhan, walang, alam niyo kung umpisa pa lang ito anong buhay si Mayor Lim. Ano sinasabi niya sa akin? Pagka nagkakakwentuhan kami, alam mo, dapat ang mga tao para paniwalaan yung anti-corruption drive, kailangan may makulong. May nakulong na ba? Wala. Mabuti pa nung nakaraang administrasyon At ang masama, may naipakulong sa nakaraang administrasyon. Pero ano nangyari? Napalaya sa kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, anong corruption ang paimbestigahan ninyo?
wala nang credibility yung corruption drive. Lahat ng kampanyang ginawa ng gobyerno, wala nang credibility yan eh. Sabi nga, para paniwalaan ka, kailangan may makita. Di ba? May kasabihan nga, di ba? To see is to believe. Di ba? O kaya, the proof of the pudding is in the eating. Yan mga kasabihan eh. Pero pinakamadaling intindihin yung to see is to believe. Di ba? Kaya sinasabi sa akin ni Mayor Lim, madalas, alam mo niya, yung corruption, para katakutan niyang programa, yung kampanya, kailangan makapagpakulong ka. Mga kaibigan. Yun laging sinasabi ni Mayor Lim sa akin eh. Tuwing kami magkakausap, kasi kwentuhan eh. Madalas naming napagkukwentuhan yung mga corruption, mga kung ano-ano, mga mali na nakikita sa gobyerno. Siyempre, hinihingi natin ang kanyang pananaw, di ba? Kasi si Lim, bukod sa abogado, napakatagal naging pulis niyan. Tsaka, ang credibility ni Lim hindi matatawaran, mga kaibigan. Sa kanyang mahabang panunungkulan sa gobyerno. Katunayan, wala siyang naging kasong korupsyon. Sa haba ng kanyang panunungkulan sa pamahalaan, ni isa wala siya naging kaso o may nag-complain laban sa kanya ng korupsyon. Merong kwento, di ba? Pero yung kwento, iba yun eh. Alam niyo naman, politika yun, di ba? Pagka po politikain ka, hanggang kwento lang yun. Pero yung to prove is another thing. Di ba? To accuse is one thing and to prove is another thing. Di ba, mga kaibigan? Kaya, wala hong naniniwala dito sa maging itong sinasabing mega task force. Alam niyo kung ano magiging implikasyon nito? Kasi kung totoo yan, bakit hindi naiimbestigahan yung Manila Bay? Hindi ba? Ayun wala na. Nagpapaliwanag pa mga luko-luko. 10% lang daw yun nawala. Mga kaibigan, bakit? Ilang percent ba dapat? Para masabi natin na lahat ng pinagpauna ng ibinabala na mangyayari dyan, nangyayari, mga kaibigan. Mamaya natin babalikan yan. Itong mega task force na ito, sa palagay nyo, ano magiging implikasyon nito at ano ang pakay nito? Yun ang tanong Kasi nga, wala nang naniniwala. May PACC, tapos yung PACC, corrupt din. Ayun, irereklamo rin. Di ba? Si Greco Bellica. Ultimo yung palang kopya nung complaint. Bawat isang pahina, gaano kakapal yun? Siningil mo ng tigi 1,000 ang isang pahina kasi mga abogado raw ngayon, ganyan Naniningil na ng kopya, di ba? Gumawa ng pleadings. Bawat kopya nun, sisingilin ka. Merong naniningil mula 500 hanggang 1,000 ang isa. Si Bellica, 1,000? Bakit? Private office ba yung PACC? Bakit mo sisingilin yung mamamayan? Collection agency ka ba? Bureau of Customs ka ba? BIR ka ba? Ngayon, kaya nga itong anti-corruption drive, habang sinasabi nilang galit ako sa corruption, habang nagbababala sa mga magnanakaw, patuloy At ang masakit, ang lalaki ng nawawalang pera, PhilHealth. Tapos hindi raw magnanakaw yung nakaupo ron. Paano nangyari yun? Wala siyang accountability. Mga kaibigan, kaya direktamente na hindi ikaw ang nagnakaw, nangyari sa opisina mo yan, ikaw ang inilagay
nasa iyo ang responsibilidad na mananagot kayo sa batas. Nagkaroon ng nakawan. Tapos wala na yung accountability na yun. Yung pananagutan sa gobyerno. Ganun lang, sasabihin mo lang na hindi magnanakaw yan eh. Okay na yun. Bakit? Kailan pa naging arbiter si Presidente Digongyo o ang sino mang presidente? Para masabi mo ang isang tao o ang isang opisyal ng gobyerno magnanakaw o hindi magnanakaw. Wala kang karapatang sabihin yun. Hindi ka arbiter. Hindi ka arbiter ng katotohanan. Sapagkat meron tayong mga batas, meron tayong mga kaukulang tanggapan ang siyang magsasabi o tinatawag na arbiter sa kaso ng pagnanakaw. Sila lang ang bukod tangi, ang hukuman, ang makapagsasabi kung ang isang tao ay nagnakaw o hindi nagnakaw. Hindi ka arbiter ng katotohanan, Mr. President Digongyo. Kailangan mo pa na parang lumalabas siya lahat eh. Di ba? Arbiter ng lahat. Akala mo monopolize niya yung katotohanan. Hindi mo monopoly yan. Hindi ba? Ngayon, para ma-determine mo kung ang isang tao ay nagkasala, nagnakaw o hindi, ang isang nasa gobyerno'y magnanakaw o hindi, labas ka na ron. Wala sa iyong poder ang magsabi na si ganito'y hindi magnanakaw, na si ganun lang ang magnanakaw. Wala kang karapatan dun. Salita mo lang yan eh. Di ba? Sino ang arbiter dyan? Pag public official ka, merong ombudsman. Merong sandigang bayan. Silang magdedetermine. Di ba? Pag sinabi mong walang kasalanan nito, parang ikaw na rin yung sandigang bayan. Ikaw na rin yung ombudsman. Hindi ba? Yun sa'yo, sa pantaha mo lang yun eh. Hindi nga namin alam eh. Kahit na cabinet member mo pa yan si Manduroque, si Duque. Imposible namang hanggang sa pagtulog, magkatabi kayo niyan. Para masabi mong hindi magnanakaw yan. Lahat ba ng kilos niya, nakabantay ka? Hindi ba? Bakit? Merong pamantayan lahat yan. Di ba? Yung mga pinapananagot sa kanilang accountability, mga kaibigan, ayan ay alinsunod sa mga tinatawag na pamantayan. Nawala ang pere. Mag-iimbestiga. Pag sinabi mong ito, hindi kasali, absuelto na lahat yan. Di ba? Pandarambong yung ginawa dyan sa PhilHealth. Sasabihin ninyo, walang kasalanan yan. Hindi pwede yun. Di ba? Paano magkakaroon ng investigasyong patas na investigasyon yan? Kung yung isa ipupuwera mo. Kung si Mark Villar, sasabihin mo hindi magnanakaw. Hindi ka nga arbiter. Di ba? Ang arbiter sa mga katiwalian yung ombudsman at saka sandigang bayan. Hindi ikaw. Kasi kung ganyan ang sasabihin mo, usurpation of authority yan. Hindi mo kapangyarihan ang magsabi kung ang isang taong
isinasangkot sa katiwalian ay guilty o hindi. Ha? Eh labas yan sa iyong kapangyarihan. Gumagamit ka ng kapangyarihan hindi sa iyo. Usurpation yan. At saka obstruction of justice yan. Hindi ba? Para hindi magkaroon ng totohanang investigasyon sasabihin mo, hindi ito magnanakaw. Ha? Mga kaibigan, malaking kalokohan po yun. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Sa panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan namin gumawa ng programa na swak sa inyong panlasa. Halina at makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga awit ng bayan. Lapid Fires Live Jamming. Alas 10 hanggang alas 11:30 ng gabi. Tuwing Sabado dito sa DWBL 1242. Hosted by Ka Percy Lapid. Lapid Fires Live Jamming. Kinig na! Si Ka Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tayo po'y magpapatuloy. Kanina ang tanong natin, ano ang sa palagay ninyo na magiging una layunin, yung intention, di ba? Kung bakit nagtatayo ng kunwari mega task force daw. Sabi nga natin, sa ngayon kunyari pa lang yan. Lahat ng sinasabi niya ngayon, kunwari pa lang. Kasi sa dami ho ng sinabi nitong si Presidente Digongyo, wala pa hong nagkatotoo Di ba? Baka sa bandang huli, matanong tayo. Halimbawa, sinabi mo, naniniwala na ako rito kasi magtatayo ng mega task force. Teka muna, kung tanungin ng kausap mo, ilang taong ka na ba? Abay, 50 anyos na ako 50 anyos ka na. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa sa Encantada? Hindi ba? Mga kaibigan, ipapaniwala ka pa. Sa loob ng 4 na taong mahigit, wala pa naging totoo sa sinabi nito Paano ka magpapapaniwala? So lahat ng gagawin niya ngayon, puro yun? Puro kunyari pa lang yun. Kasi kailangan pang magkatotoo. Sapagkat may track record sabi ko nga sa inyo, maging sa pagpili ng mga iboboto natin, kung presidente ka, dapat kung pipili ka rin ng taong ilalagay mo, hindi lang ito applicable sa mga tumatakbo sa eleksyon, kung hindi, pati doon sa ina-appoint, sa mga appointees. Dapat ang pinagbabasihan mo, track record, di ba? Maganda ba track record niya? Malinis ba yan? Kung magnanakaw niya, wala pa sa gobyerno, lalagay mo yan? Di ka ako, para kang nagtayo ng restaurant, kukuha ka ba ng kahero? Kung nga mag-a-apply sa'yo galing sa Bilibid. Ano kaso? Pag nanakaw kukunin mo yung kahero? Di siyempre track record ng tao ang talagang dapat pagbasihan.
So, ano ang layunin at magiging resulta nitong mega task force na ito? Kaya tayo hindi maniniwala kaagad. Unless na yan ay mapatunayan. Ako sa tingin natin, nagtayo ka ng mega task force, pangkalahatan na ito. Yung order niya buong buong bureaucracy. Lahat ng tanggapan ng gobyerno. Sa customs lang sabit yan 20 billion piso ang shortfall niyan. Bagay na yung amount na yan ng shortfall o deficit sa koleksyon ng Bureau of Customs nung sa kasaysayan ay hindi pa ho nangyari yan. Mga kaibigan, kung magkaroon ng deficit sa customs, pag umabot ng 1 billion o mahigit ng konti, napakalaking shortfall nun. Mga kaibigan, pero ngayon lang ako nakarinig ang shortfall, 20 billion. Nasa pwesto pa. Walang bumabatikos, mga kaibigan. At yan ay nakapaloob sa report ng COA, Commission on Audit. Di sila magpaliwanag niyan. Di ba? Ngayon, ang dami ng corruption. So, lahat ng agency meron. Kita nyo sa immigration ngayon, di ba? Yung pastillas. Ibig mo sabihin, walang kinalaman yung commissioner dyan. Pagka nangyari, tanggalin ka na kagad. Di ba? Palibasa, hindi ganon ang naging track record ng administrasyong ito. Tatanggalin ka kunyari, merong instance, pero palalamigin lang, hindi ka nagkakakaso. Tapos, ililipat ka lang. Di ba? Katulad nila Paildon, di ba? Sila La Peña sa TESDA, galing sa customs. Mga kaibigan. At paano ka maniniwala sa mga militar natin ngayon? Kaya, pati itong mga nasa active service, naiinggit na siguro doon sa mga retired military officials na nakapwesto ngayon. Kasi alam nila, namumunini. Kaya ang epekto, itong mga nasa active service, hindi naman kailangan dumadaldal. Kamukha ni Parlade. Di ba? Kalahin mo, MPA daw yung Angel Locsin. Sinisa, Liza Soberano. Si Catriona Gray. Sino ngayon ang nagiging campaign manager ng MPA? Di si Parlade. Hindi niya alam, siya ang malakas ngayon na public relations officer ng New People's Army. Bakit? Yung ginagawa niya, magpaparami ng MPA yan Hindi ba? Siya propagandista ng MPA Mga kaibigan, kalahin mo. Sasabihin mo, MPA si Angel Locsin, MPA si Catriona Gray, si Liza Soberano. Ang gaganda niyan, nanggigitata sa kagandahan. Mga kaibigan, pararatangan mong MPA, ang daming nag-MPA ngayon, ba MPA pala si Angel? May sumapi na tayo dyan. Di ba? MPA pala si Liza Soberano. Bay, tara na, mamundok na tayo. Si Catriona Gray, naku, baka pati si Manong Chabit, mag-MPA na. Di ba? Anak ka ng putya, oo. Sabi ni Lacson, masyado nang madaldal yan. Parang narinig lang sa atin Di ba? Kahapon ko lang nabanggit yun
O kanina, nasa news, kaninang umaga. Siguro na-interview siya, di ba? Yung tumatakbong ganun sa news. Sabi ni Lacson na niya, parang dito namumulot lang sila nang sasabihin Oh, di ba? Pati itong kumukundi na ngayon kay Mauro. Ikaw ang dapat na supposed to be unang-unang magpoprotekta sa interes, kapakanan, kaligtasan ng ating mga kababayan. Ikaw itong walang hiya Di ba? At sinalaula mo buong Pilipinas Binaboy mo mga Pilipino Hayop ka. Di ba? Wala kang kasing hayop, Ambassador Mauro. Binaboy mo kami. Binaboy mo mga kababaihan nating namamasukan bilang mga kasambahay sa ibang bansa. Kaya gano'n na lang kung pahirapan ang ating mga kababayan. Ngayon, ano magiging implikasyon nitong mega-mega na to? Para sa akin, nega to Nega task force. Bakit ikanyo? Ito yan Anong taon tayo ngayon? 2020. Sandali na lang, 2021. Umpisa na yan ng politika. Kaya may pandemic, kaya walang pandemic, politika pa rin yan. Di ba? Ngayon, ang layunin kaya nito, posible na pakita lang ito. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi mauubos ang tao sa gobyerno. Lalo na siya. Kung sasabit lahat yan, maraming sasabit dyan sa mga nakapwestong ipinwesto niya. Saan pa siya kukuha ng supporter? Kahit magnanakaw yan, basta makakasuporta. Para kayo ang manalo, di ba? Yung kabig ninyo ang mapwesto sa 2022. Sa normal na eleksyon nga di ba ang kasabihan every vote counts. Di ba? Bawat boto mahalaga. Pag ginawa mo yan, naubos ang tao mo sa gobyerno, saan ka kukuha pamalit? Meron bang makukuha kayo? Considering na pagdating ng January, 1 taon na lang kayo. Di ba? Ano mangyayari? Wala nang sasama sa inyo. Kung ngayon nga, walang sumasama sa inyo, kaya nagre-recycle na lang siguro kayo. Walang may gustong sumamang matinong tao. Di ba? Parang si Justice Carpio nga, nagpasalamat pa Huwag nyo na ako isali dyan sa Chief Justice. Ayaw niya madamay Ayaw niyang mabahiran, mga kaibigan. So, pagka nangyari yan, kung tototohan, magiging mega lang talaga yan, yung task force na yan, kung magiging totoo. Ngayon, ano magiging resulta nun? Mawawalan ka ng kasama na. Di ba? Mangongonti na kayo. Kukunti na nga kayo. Lalo kayo mangongonti. Mga kaibigan. Di ba? Yun ang mangyayari. So ito, propaganda lang ito. Hanggat wala tayong napapatunayan. Mahirap nang ipakitang may mapatutunayan kayo. Siyempre, pwedeng katulad ng gimmick na ginawa ninyo sa mga nakaraan. Kasuhan si ganito, nasan? Nasan yung kaso? Wala Kung yung 4 na tao, wala kayong nagawa, wala kayong nakasuhan. Di ba, namamayagpag sila, Cesar Montano, Juan Dateo, yung mga kasabwat nila, si Cat De Castro,
double compensation. Kaya pala ang taba niyan, double eh. Kasi nung tinanong yan eh, single ka ba? Hindi, double. Mga kaibigan, ha? Ang taba eh. Kaya tawag dyan, Fat de Castro eh. Oh, mga kaibigan, bahus pepste ko. Ha? Nakita ko yung litrato niya, nakabikangkang pa ron sa beach eh. Beach resort, akala mo, kwan eh. Biik. Nagagawin daing. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, no? Yun ang tingin natin. Wala na maniniwala dito. Mega task force. Sipin mo, buong gobyerno, ha? Aatupagi ni Kwan, Secretary Guevara, ha? Magagawa mo yan. Nung unang upo sila. Tanda ko pa mga sinasabi natin kapag kami tinatalakay tayo, naaalala pa rin natin. 4 na taon na nakalipas. Ano sinasabi natin? Halimbawa, may korte. Yan, katulad ng Supreme Court. Yung Supreme Court, yung talagang matino na uupo dyan, alam mong, laganap na rin ang corruption sa judiciary, di ba? Kung ikaw, Chief Justice of the Supreme Court ka, gusto mong, ang daming sinasabi, re-reformahin daw yung judiciary, di ba? Yung mga nauupo na Chief Justice. Hindi ako naniniwala eh. Bakit? Unang-una, ilang buwan lang mauupo eh. Di ba? At saka yung walang totohanang sinabi. Ano dapat na totoong sasabihin? Ganito. Para malinis mo ang judiciary, magtayo kayo kako ng isang panel na mag-i-evaluate sa lahat ng kaso na hinawakan ng mga judge para makita mo sa mga naging decision nila kung sino ang mga corrupt dyan. Hindi ba? Doon mo makikita gaano karami inabsuelto nitong kawalang yan. Di ba? Na duda ka sa mga desisyon. Paano mo malalaman yun? Pag pinaimbentaryo mo mga kaso, lalo na nung naniniwala pa tayo sa kampanya ng droga, malalaman natin dyan kung ang judge, fiscal, corrupt eh. Pag in-evaluate mo yung mga hinawakan nilang kaso, evaluation ang kailangan dyan. Mga inventory sa mga kaso na kanilang hinawakan at nadesisyonan. Pero mga kaibigan, tayo po pansamantalang magpapaalam sa mga tagapakinig ng himpilang DWBL sapagkat hanggang alas 11 po lamang ang ating palatuntunan. Nagsisimula tayo alas 10 ng gabi hanggang alas 11 po ng gabi ang Rapid Fire, Lunes hanggang Biyernes. At sa darating na November 7, unang Sabado, mga kaibigan, ay magsisimula naman ang ating live jamming, mapapakinggan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi po yan. Pero wag po muna kayong alis, magbabalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang mga mensahe, paalala, ilan sandali lamang po. Matalakay
Kasabay sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. At sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Sa panahon ngayon, bawal ang may stress. Kaya naisipan namin gumawa ng programa na swak sa inyong panlasa. Halina at makipagkantahan, makipagkwentuhan, makipagkumustahan, at makipagkulitan. Kasama ang mga awit ng bayan. Lapid Fires Live Jamming. Alas 10 hanggang alas 11:30 ng gabi. Tuwing Sabado dito sa DWBL 1242. Hosted by Percy Lapid. Lapid Fires Live Jamming. Kinig na!